Pero sumusweldo siya from the taxes of the people of the Philippines. Pero mas matimbang sa kanya yung mga taga-kingdom. Mas matimbang sa kanya yung isang pugante po. Kaysa sa people of the Philippines, malinaw po. Obligasyon niya daw bilang Vice Presidente. Paano naging obligasyon ng isang Vice Presidente na nagsisweldo from the taxes of the people of the Philippines, tapos ang kinocomfort mo yung isang pugante na kalaban ng people of the Philippines? Kasi nga po, pag ikaw ay may kaso kriminal, ang nakalagay dyan sa asunto, people of the Philippines versus kung sino. In this case, versus Apollo Kibuloy. So lahat baligtad po yung ginagawa ni Inday. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Baka hanapin naman ninyo kung nasaan ang Pangulo. Kasi may bagyo tayo, bagyong Inteng. Ito yung ating Pangulo, nagtatrabaho pa rin. Yan po, yung release ng Presidential Communications Office. President Ferdinand Marcos Jr. live siya 29 minutes ago. Graces the 56th founding anniversary of the 250th Presidential Airlift Wing at Villamor Air Base sa Pasay City ngayong araw na to. Ayan po, mga kababayan. Pero yung Palasyo Malacanang, through Executive Secretary Lucas Bersamin, dineclare na niya ngayong araw na to na walang pasok. Government work suspended in the National Capital Region NCR due to heavy rains brought by Tropical Storm Enteng. Sabi diyan, the suspension of work for private companies and offices is left to the discretion of the respective heads. O ngayon, yung pag-asikaso po, mga preparations, paganda, yung relief, nasa mga concerned agencies ng gobyerno. Matik na po yan, yung DSWD, yung Office of the Civil Defense, yung ating mga LGUs, sila yung mga frontliners. Inaya ng ating Pangulo na sila ang magtrabaho rin. Yan ang rason kung bakit may mga LGUs tayo, may gobernador, may mayor, at saka may mga agencies tayo. Tulad ng DSWD, may Coast Guard tayo, may PNP, may Armed Forces na tumutulong sa panahon ng calamities. Yung Department of Public Works and Highways, lahat alam na po nila yung kanilang gagawin. Di man kailangan na yung Pangulo, kada bes, utos ng utos. Alam na nila, automatic na po. We have our NDRRMC, regular assignment na nila po. At yung Pag-asa DOST, yung regular updating po ng kanilang forecast sa panahon po ng calamity. Tama po mga kababayan, kasi nakikita ko na naman sa social media, may mga parinig na naman po yung mga nausog. Unahan na natin. O ngayon, ang tanong, nasaan yung Vice Presidente? Nandun po mga kababayan kay Pacquiao. Sa Kingdom, nasa pag-attend mga kababayan kahapon ng 39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. At doon inulit ni Inday yung kanyang mga sinabi na nagsisisi siya. Bakit sinuport niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ko sa inyo, mas matimbang kay Inday yung pugante. Malinaw na malinaw. Mas matimbang kay Inday po yung puganting si Pacquiao kaysa mga biktima ni Pacquiao. Kawawa man yung mga victims na mga dating members ng Kingdom. Mas matimbang kay Inday yung pugante kaysa people of the Philippines. Kasi pag may kaso ka kriminal, ang kaso pong pinafile, people of the Philippines versus kung sinong akusado. So, nandun siya sa pagsaklolo, mga kababayan, sa isang pugante. So, malinaw na ang isang kaibigan niya, doon sa libro, hindi man yung kwago.
kundi yung puganti pala, yung kaibigan. Tinanong si Inday, mga kababayan ng media, tingin mo niya, nasaan si Pacquiao? Sabi ni Inday, ako anya, wala ko, nasa langit na. Sabi ko sa inyo, she is making a mockery of our justice system. Kung makikita ninyo, mga kababayan, yung behavior ni Inday, lalo na nabibilad sa kanyang mga pag-uugali at pananalita na talagang hindi pwedeng maging Pangulo po. Kampi ka sa pugante. Tinanong ka kung nasaan. Ginawa mong biro. Grabe na yung sakripisyo ng ating mga polis sa paghahanap kay Pacquiao para iharap sa usgado at ma-defend niya yung kanyang sarili. Pagkatapos, ginawa mo pang joke. Joke niya yon, pero in bad taste. Tama na sa tatay. Yung tatay nang tanungin kung nasaan si Pacquiao. Alam ko niya kung nasaan, pero secret. Mana-mana talaga po. Ayan Sabi ng kanyang tatay noong June 30, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. O ngayon, kahapon, sabi ni Inday, ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. A clear mockery, mga kababayan ng mag-ama, ng ating justice system. Pinaglalaruan niya ang ating justice system, mga kababayan. Tapos gusto nilang gawing Pangulo. Ayan po si Inday. Pakinggan ninyo. Ako, kung one guess, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Nakita ninyo, mga kababayan, tama ba yan na behavior ng isang vice-presidente na mas matimbang sa kanya? Mga kababayan, yung isang pinaghanap ng batas, seryoso yung kaso, sexual abuse of minors na dating members ng Kingdom, qualified human trafficking. At hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. So, they are harboring fugitive from justice. Tapos gusto ninyong gawing Pangulo. Tama ba yun, mga kababayan? Sabi dito, sa impact leadership ni Inday. Doon ito sa harap ng mga taga-Kingdom. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinagandaan namin. Pero we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. As Vice President in As Adabawenyo, I am here to comfort you. I have a moral obligation to assist you if you feel that you are persecuted, kahit ko konti lang kayo. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Pero si Leni Robredo, mga kababayan, wala na sa pagiging Vice President. Ito, sa lugar niya, binaha kahapon. Sabi dito, former Vice President Leni Robredo visited communities in Naga City to personally check on fellow Nagaweños in barangays affected by flooding caused by heavy rainfall from Enteng. Si Inday nandun sa Kingdom of Jesus Christ. Kino-comfort niya yung mga supporters ng Pugante. Pero sumusweldo siya from the taxes of the people of the Philippines. Pero mas matimbang sa kanya yung mga taga-Kingdom. Mas matimbang sa kanya yung isang Pugante po. Kaysa sa people of the Philippines, malinaw po. Obligasyon niya daw bilang Vice Presidente. Paano naging obligasyon ng isang Vice Presidente na nagsisweldo from the taxes of the people of the Philippines, tapos ang kino-comfort mo yung isang Pugante na kalaban ng people of the Philippines? Kasi nga po, pag ikaw ay may kaso kriminal, ang nakalagay dyan sa asunto, people of the Philippines versus kung sino. In this case, versus Apollo Kibuloy. So, lahat baligtad po yung ginagawa ni Inday. Pakinggan natin yung speech niya. At himay-himayin natin kung tama ba. Ayan po. Ayan, pakinggan natin si Inday. Nagkamali ako. Ko lang ang patawad ninyo
na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. So, ang ibig sabihin niya, mga kababayan, ng on the platform of unity and continuity, ibig sabihin niya, pumayag siya sa unity na maging katandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kondisyon, mga kababayan, na ipagpapatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagawa ng previous administration ng kanyang tatay. Continuity yung sinasabi niya. Ang reklamo, mga kababayan ni Inday, yung mga projects daw kasi sa Visayas at Mindanao, mga big ticket projects, na mention niya to noong una, na ganyang sabihin nagsisisi siya. Sinabi na niya ito sa press con nung mag-resign siya. Hindi man po maaari yung gustong mangyari ni Inday. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas? Yung war on drugs po, halimbawa, kasama yon sa sinasabi ni Inday. Hindi na daw pinagpatuloy. Mali po doon si Inday. Pinagpatuloy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung war on drugs, pero minus EJK. Mas effective pa nga ngayon, mga kababayan. And bloodless siya. Nainsulto sila. Naghanap kasi ng damay. Bakit ipagpapatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung war on drugs na mali yung strategy? Tama ba? O di nadama yung ating Pangulo sa kaso sa ICC. Yan ang gusto nilang mangyari para manindigan ng ating Pangulo na yung ICC po ay huwag papasukin dito. Gusto pa nga na i-recommenda ni Bato at sa Kanibongo yung dating Pangulong Digong na maging drug czar. Sabi ko nga, hindi nga nagtagumpay yung war on drugs niyang presidente siya. Ngayon pa. Tama? Naghanap lang po ng damay. Now, on the projects, big ticket projects, sa Visayas at Mindanao, bakit hindi iyon ipinagpatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga contractors po, yung mga kainchika, konektado kay Michael Yang, yung pinangalanan po ni Jimmy Goban na sabi may-ari po ng magnetic lifter na may laman na shabu. Ipagpapatuloy ba yun, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre hindi. Sila yung mayawak, mga contractors nila at mga Chinese. Ito mga Chinese contractors na to, konektado sa issue ng West Philippine Sea. Na dapat, mga kababayan, wag lang tayong aangal habang kinakamkam yung ating territory. Yun ang kinakasakit ng loob ni Inday. Kasama yun sa sinasabing dapat daw ipagpatuloy yung independent foreign policy ng kanyang tatay. Yung independent foreign policy ng kanyang tatay, killing sa China. Na sabi ng kanyang tatay mismo mula sa kanyang bibig, tubig man lang niya yan. Bakit niya makikipagpatayan ka dyan? Bala na niya sila dyan. Pwede nga ang gawin na tayong province. Sinusubo po yung mismong ating bansa. Mawawalan tayo ng bansa. Gagawin ba yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? I-continue yung independent foreign policy na dapat hindi lang tayo magrireklamo habang nilalamon tayo ng China. So hindi maaari po na yung mga big ticket projects po dyan sa Mindanao and Visayas ipagpatuloy kasi konektado dito po, may string attached. At mga contractors nila, naalam naman po ninyo, pag mga contractors nila, naalala ninyo during the pandemonium, na yung mga suppliers po ng DOH, yung Pharmally, punong-puno ng anomalya. Hindi papayag po yung ating Pangulong Bongbong Marcos
na ipagpatuloy ang tulad ng Pharmally contracts na punong-puno ng korupsyon. Yun ang kinakasakit ng loob, mga kababayan ni Inday. Kaya daw siya nagsisisi kasi hindi na ipinagpatuloy yung mga nasimulan ng kanyang tatay. Continuity. Yun ang meaning niya ng continuity. Unity on the platform of unity in continuity. Makikipag-unity siya pag tuloy yung mga ipinakiusap nila na hindi man po maaari. Bawal, lugi ang ating mga mamamayang Pilipino. Halimbawa na lang, yung gusto niyang posisyon sa gobyerno. Gusto niyang hawakan po yung Department of National Defense. Hindi man binigay ng ating Pangulo, kaya masakit yung loob niya. Binigay ng ating Pangulo yung DepEd. Sana, nagtrabaho sana siya ng maayos kahit hindi niya nakuha yung DND. Kasi malabo na ibibigay sa kanya yung DND. Of course, yung ating Pangulo siguro, kasi wala man ako doon, sa pag-uusap nila, malamang hindi lang nag-react. Pero alam natin, because of the friendship nila, closeness nila sa China, hindi gagawin ng ating Pangulo na dahil sa kanilang friendship po ni Inday, isubo po ang kapakanan ng ating bansa. Malamang hindi na lang nagsalita yung ating Pangulo, pero talagang hindi ibibigay sa kanya yung DND. At tama naman na hindi binigay sa kanya. Kasi sa issue nga ng West Philippine Sea, no comment siya. Matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, naintindihan na ninyo, mga kababayan, kung bakit galit si Inday. At kahit galit siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating Pangulo, hindi man po nagagalit sa kanya, hindi man siya inaaway. Siya man lang po yung umalis. Pinagbigyan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka lang mag-deliver siya ng maayos. Kaya nga lang po, tinimbang ka, sabi nga, ngunit kulang. O ito na ngayon yung kanyang mga pinagsasabi. Nagsisisi daw siya. Humingi siya ng tawad sa kingdom. As if yung mga taga-kingdom, yung 8 million na sinasabi niya na mga members ng kingdom, members ni Quiboloy, yun ang nagpanalo sa ating Pangulo. Sabi ko nga, mga kababayan, unang-una, hindi man na siguro totoo na 8 million yan. O kung 8 million po, hindi naman siguro lahat butante. Sabi nga po ni Mike Abe, malabo niyang 8 million yan. Siguro niya, pinakamarami na, mga 50,000 members. Sige lang anyang yabang nila. Malamang mga kababayan, hindi nga makaipon ng more than 1,000 na mga nagrarally na nagsisigaw ng Marcos resign. So malabo po na ang members ni Quiboloy, 8 million. Now, kinompute natin ang boto mga kababayan ng ating Pangulo, 31 million plus. Kaya po 2 million plus yung boto ni Inday kasi ang 30 million plus mga Marcos supporters. Ibawas natin yung 8 million. 23 million pa ang matitira sa ating Pangulong boto. Tama? Yung 8 million ipalagay natin, idagdag natin kay Leni Robredo na 14 million. 14 million plus 8 million, 22 million. Panalo pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng 1 million over Leni. You see? Madaling sabi, kung mga kababayan, hindi nakipag-unity si Inday sa ating Pangulo, Pangulo pa rin ngayon ang ating Pangulong Bongbong. Tama pa? Kung lumabanan niya, Mr. Maravillas, si Inday for President, lalong talo siya. Kasi nga po, ang nagpanalo sa kanyang tatay na 16 million mga Marcos supporters, yung boto ni Bongbong Marcos noong 2016, 14 million plus, minagic lang po, na smart magic. O ngayon, siyempre, lumipas yung 6 na taon, dumagdag na rin, may mga bagong botante. Kaya nga po, we have this 31 million Marcos supporters. Malabo, mga kababayan, na manalo si Inday kasi ang nagpanalo sa mga Duterte, including siya, mga Marcos supporters.
Kaya pasalamat na lang po sila na may Duterte po na nakaupo sa Palasyo Malacanang. Without Di Marcos, walang Duterte po na uupo sa Palasyo Malacanang. Kasi yung mga Duterte po, Davao lang po sila kilala. Hindi man sila kilala sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naintindihan na ninyo mga DDS. Kaya nga, hindi kayo makapag people power. Kili-kili power lang. Mga assuming lang kayo. Mga mayayabang lang kayo. Maiingay. Nagpanalo sa inyo, mga Marcos supporters. Huwag kami. Nga tingnan ninyo ngayon, based sa survey mga kababayan, 16% yung mga sumusuporta sa Duterte, 36% ang Marcos. At ngayon po, palubog ng palubog, padaos-dos ng padaos-dos yung ratings ni Inday. Yan po yung malinaw. And sigurado, dadaos-dos ng dadaos-dos in the coming days and months dahil po sa kanyang pag-uugali. Nakikilala at nakikilala siya ng ating mga mamamayang Pilipino that she is unfit to hold office. Hindi mapagkatiwalaan po sa hindi ma-defend po yung kanyang budget. Ipagpatuloy natin yung sinasabi niya dito sa video. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not Naging come nation na? earlier. Kingdom dahil Nation? Meron ding atake sa opisina dalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember, wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong putan. So nandun siya mga kababayan lagi sa Kingdom. So mas matimbang sa kanya yung mga taga-Kingdom, matimbang sa kanya si Pacquiao kaysa sa mga biktima na lumabas na ng Kingdom, biktima ni Pacquiao. Mas matimbang sa kanya si Pacquiao kaysa sa ating mga mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa kanya, hindi man galing sa Kingdom po yung sweldo niya, kundi from the taxes of the people of the Philippines. Kita na ninyo? So gusto ninyo ng ganyang uri ng opisyal? Payag kayo mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao? Payag kayo na mga bumoto sa kanya na 32 million na ang karamihan dyan, yung 31 million mga Marcos supporters? Payag kayo sa kanyang ganyang ugali ng isang leader? Nagsisisi na ba kayo? Si Inday nagsisising ibinoto daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi natupad yung kanilang usapan sa Uniteam, yung continuity ng mga programa ng dating Pangulong Digong na hindi man pwedeng ipagpatuloy kasi mapapahamak po tayo. Pati yung ating mga mamamayang Filipino, pati yung Pangulo mapapahamak, lalo na sa war on drugs kasi kill, kill, kill. You see? I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Referring to US? Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, sabihin mo kung sino? walang contest. Hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? Very proud po. Sabi po mga kababayan sa Bible, when pride comes disgrace. The Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Sabi ni King Solomon sa Proverbs
16.5. Malamang ito po ay hindi alam ni Inday. Kaya nga po, tingnan ninyo ang sinapit ni Pacquiao. Kasi si Pacquiao napakayabang. Pati yung posisyon ng ating Pangulo, ng ating Panginoong Hesukristo, kinuha niya. Tapos sabi ni Inday, nang tanungin kung nasaan yung ating, kung nasaan si Pacquiao, tingin ko niya nasa langit na. Hindi siya pwede doon. Mga kababayan, siguradong hindi siya papapasokin doon. Unang-una, ibig bang sabihin ni Inday, patay na si Pacquiao? Hindi ka man makapunta sa langit kung hindi ka namatay sa laman ngayong panahon na to. Kasi hindi pa man po nagra-rapture. Yan ang turo ng Bible. At halimbawa, mga kababayan, mag-rapture, malamang hindi man siya kasama sa ira-rapture kasi ang kanyang bili po, unbiblical, kontra sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Inagawa niya. Siya na yung appointed son of God. Sabi ko nga po mga kababayan many times, wala man pong appointed son. Mayroon po the only begotten son. Ang the only begotten son, yung ating Panginoong Hesukristo. Siya naglagay siya ng sarili niyang aral. Gumawa siya ng sariling bersikulo. Tinawag niya yung kanyang sarili, appointed son. Saan mo yun makikita sa Bible? Tama po? So malamang sa malamang, hindi siya makapasok sa langit. Halimbawa, kunin siya ni Lord. Bawiin yung kanyang buhay, siguradong mahuhulog siya sa ilalim. In hell beneath. Yun ang kanyang direksyon. Malinaw po yun sa Bible. Dalawa lang ang direksyon ng ating kaluluwa. It's either kung ikaw ay saved, sa langit at papunta yung kaluluwa. Kung ikaw ay unsaved, doon ka sa dagat-dagatang apoy na may asupre. Tama ba? Huwag kayong nagpapaniwala sa turo po ni Pacquiao. Siya na raw yung may-ari ng earth, pati ng ating kaluluwa. Dadaan daw sa kanyang pirma. Lahat kalukuhan yung mga pinagsasabi po ni Pacquiao at punong-puno ng kayabangan. Ayan ngayon ang inabot niya mga kababayan ng kanyang kayabangan. Kasi sabi ni King Solomon, napakalinaw. Ayan po. Basahin ko po ang sabi ni King Solomon. Proverbs 16:5. The Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Sabi sa Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Yung mga mababa yung loob. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang yabang. Kahit nilalait-lait siya, hindi niya pinapatulan po. Tuloy lang siya sa kanyang trabaho. Wala kang marinig na masasamang salita mula sa kanyang bibig. Kaya lahat ng trouble na dumating sa kanilang pamilya, lahat po na nawala. Kaya nga landslide siyang nanalo. Kaya tama yung ginagawa niya. Hindi niya pinapansin yung panglalait sa kanya, yung pagtawag sa kanyang bangag, adik. Kasi unang-una, 2 beses na po siya na nagpa-drug test. Negative. Wala man siya sa lista, mga kababayan, ng PDEA. Yung document po, fake man po. Pati yung video, napakalayo po ng itsura sa video. Lahat pamimiki yung ginawa ng mga kalaban niya. Maniwala doon. Pinapost sa akin ng mga bases ko. Sino maniwala doon? Kundi kayo mga gumawa kayo ng kasinungalingan tapos pinaniwalaan ninyo. Kaya walang pumapansin sa mga sinasabi ninyong pasabog ninyo. Kasi yung mga tinatawag ninyong pasabog laban sa ating Pangulo, watosi man lang. Watosi. Balikan natin si Inday sa kanyang mga pinagsasabi. Around the world, sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, Pilipino pa rin sila. Noong ako ay
naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang nasaan ka nung Karina? Di ba lumipad ka outside of the Philippine Area of Responsibility? Nandun ka sa Germany. O diba? Ngayon naman, nasaan ka? Nandyan ka kay Pacquiao sa Kingdom, abang si Leni Robredo, wala na sa posisyon, nag-aasikaso pa. Sayang talaga yung pasweldo. Lahat sabla yung sinasabi ni Inday. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Dapat nating gawin sa disaster na ito. Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Ita ninyo pag-uugali ni Inday. Kino-comfort niya yung mga supporters, mga kababayan, ng Pugante. Tanong kay Inday, kinomfort man lang niya. Kinomfort ba niya man lang? Kinumusta yung mga victims ni Pacquiao na mga kababaihan pa naman? Yan ang tanong kay Inday. Bakit yung pag-comfort niya doon sa Pugante at mga supporters ng Pugante? Anong meron? Di ba? Other than alam natin, yung mga victims ni Pacquiao, ordinary siya, wala mang kwarta, kaya nga tinutulungan ng gobyerno, tinutulungan ng DOJ. Kasi, yung sexual abuser nila, mga kababayan, isang multi-billionaire nga po siguro, ma-impluensya, mayaman, may sariling kingdom, may eroplano, may helicopter. So, nandun siya sa pag-comfort, mga kababayan, sa isang multi-billionaire, sa isang Pugante, kaysa doon sa mga nakakaawang victims na mga kababaihan po. So, mas matimbang sa kanya yung isang multi-billionaire na ma-influensang personality, na isang akusado sa sexual abuse and qualified human trafficking dito sa Pilipinas at sa Amerika. Yun ang nakakalungkot. Ang nagko-comfort, Vice Presidente, mga kababayan, na nagpapasweldo sa kanya, the people of the Philippines. Hindi man po si Pacquiao yung nagpapasweldo sa kanya, kundi ang ating mga mamamayang Pilipino. Naging Vice Presidente siya, hindi man kay Pacquiao, kasi ang members ni Pacquiao, 8 million man lang. Kung totoong 8 million. Ang boto niyang nakuha, 32 million. In which, 31 million mga Marcos supporters. Mas matimbang sa kanya yung sinasabi niyang 8 million. Mas matimbang sa kanya ang isang Pugante kaysa sa mga biktima. Kayo na po, mga kababayan, ang mag-analisa kung tama ba itong mga pinagsasabi ni Inday. Ipagpatuloy natin, mga kababayan. I have a moral obligation to assist them. May moral obligation daw siya. So, ang moral obligation niya nandun sa mga mayayaman. Nandun kay Pacquiao. Wala siyang moral obligation, madaling sabi, sa people of the Philippines at sa mismong mga biktima. Yan ang ibig sabihin doon sa kanyang statement po.
So, tingin ninyo mga Marcos supporters na bumoto kay Inday, sino yung nagkamali? Si Inday sa pag-endorse sa ating Pangulo o yung mga mamamayang Filipino na sumuporta kay Inday? Yung mga Marcos supporters na nakasakay si Inday, ayan tuloy, naging vice presidente. Isa na, kung hindi, i-mayor na lang siya sa Davao. Bala man siya sa buhay niya. Tama ba? Hindi sana siya naging problema sa buong Pilipinas. Davao lang. Ano tingin ninyo mga kababayan? That they are persecuted kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Palakpakan yung mga taga-kingdom kasi pinapaboran sila. Kahit konti sila as compared sa bumoto kay Inday na 32 million. So malinaw na mga kababayan ko sa buong Pilipinas at buong mundo, mas matimbang sa inyo kaysa sa inyo ang pugante at mga supporters niya na 8 million. Pero nagsisweldo siya sa people of the Philippines. Pinaglilingkuran niya yung 8 million at yung pugante. And she is making a mockery of our justice system. Malinaw po. Ginagawa niyang biro. Nasa na niya si Pastor Kibulo? Nasa langit na. O ano kayo ngayon? Buti pa si Lini, mga kababayan, no? Nag-asikaso sa kanyang mga kababayan sa Naga. Si Inday po, trabaho daw niya yung sumaklulo sa mga taga-kingdom. Ngayon, idagdag ko na lang po ito kasi may magandang proposal po si Senator Pimentel. Sabi ni Senator Pimentel po, Senate House should be tough, align OBP 2025 budget with Constitution. So sabi ni Pimentel, ang sabi niya, referring to Inday, I will leave it to Congress kung anong gagawin sa budget ko at iyon ay paulit-ulit. That means seryoso siya roon. Sinabi niya rin yon sa Senate, hindi lang ngayong Congress niya sinabi yon. Sinabi rin niya last year yon. Dapat niya magpakitang gilas ang Congress, hindi yung patapang-tapang, pero pagtapos is as is din pala ang budget. Ang ibig sabihin ni Pimentel, hindi niya po pwede na yung dati pa rin, yung budget. Kailangan yung mga items na hindi man dapat sa kanya. Yung mga duplication po na, halimbawa yung sa ayuda, na trabaho po ng DSWD, yung sa trabaho ng DOLE, tanggalin na po yon at kasama na yung sa Loro at Quago. Na libro na 10 million kasi hindi man yan trabaho ng Vice Presidente. Pimentel emphasized that the Vice President's primary responsibility niya is to be ready to assume the presidency at any moment as mandated ng ating Constitution. Under the Constitution, the Vice President should be prepared to take the place of the President in case of President's death, permanent disability, removal, or resignation from office. Thus, he said, the Vice President budget niya should be used for essential preparations lang, seminars, briefings, and other activities that ensure she is ready to assume the presidency if required. This is what the Constitution demands, and this is where our focus should be. It's not the Vice President's role to distribute school bags or run bus routes or distribute books. Ang role ng Vice President ay maging palaging handa na maging presidente sakaling may mangyari sa nakaupong presidente. Hindi niya role ang mamigay ng school bags. Hindi niya role ang magpatakbo ng bus. Sayang ang oras nila ron. Pati ba naman ang mga ruta ng bus? Inagaw lahat ninda yung mga trabaho, hindi sa kanya. Nang bigyan siya ng trabaho as Defense Secretary, hindi man niya ginawa.
Ang gusto niya, mga kababayan, yung Office of the Vice President, yung trabaho ng DSWD, sa kanya pa, para madagdagan yung budget. Talaga niya, Mr. Maravillas, suga pa. Sabi rito, at the same time, Pimentel raised concerns about the duplication of government programs by the OBP. Tama. So rather than a separate budget for social assistance, Pimentel suggested that the OBP rely on existing agencies like the Department of Social Welfare and Development to provide assistance when necessary. Tumpak, yan po ang tama. Sa budget hearing, binulgar po ni Batangas Representative Luistro na yung sa confidential funds po, hinarang daw ng Office of the Vice President na dapat hindi sila makakuha ng document. Magiging basis kasi ito po ng possible impeachment, impeachable offense. Yan po, Sara's office tried to block COA report. In a press statement, Luistro, itong si Batangas Representative Gervil Luistro, isang magaling na abogada po siya, said the Office of the Vice President what the Office of the Vice President did was tantamount to suppression of public information. Blinak daw. Ayan po. So sabi po ni Luistro, OBP Undersecretary and Chief of Staff Zuleika Lopez had in a letter dated August 21 niya, advised COA against complying with the Committee Subpena Doses Tecom for the notice of disallowance in audits of the Office of the Vice President and the Department of Education's confidential funds for 2022 and 2023. Blinak po para hindi makita, hindi ma-scrutinize, hindi ma-booking na anomalous yung paggamit. Hindi pumayag po yung Congress. Kaya umusok po si Inday. Sabi po ni Luistro, the constitutional power of Congress to review the spending of public funds is not just a right, but a duty. It is our responsibility to ensure that every peso of taxpayers' money is spent for its intended purpose and not misused. So, nakikita na ninyo mga kababayan ang totoong pagkatao ng loro. Di ba niya, Mr. Maravillas, nag-transform na, naging pusit na. Yung loro naging pusit bigla. O ngayon, nasa sa inyo na lang po, nasa sa inyo yung desisyon. Kung gusto ninyo ang ganitong uri ng isang public official na mas matimbang yung pugante kaysa sa ating mga mamamayang Pilipino at sa biktima ng pugante. At pinaglalaroan nila yung ating justice system, ang ating mga authorities. Imbis kumampi, mga kababayan sa ating mga authorities, kumampi sa pugante. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.